And today, brothers and sisters, ato ang humanon, tiwason, ang ato ang preaching series, Mission Empowerment. Ayaw kalimti igsuon, nga mahimong patay sindi ang imuhang Kristohanong kinabuhi pag mawala ka sa imuhang purpose. Pag mawala ka sa pasi, ma-divert ang imuhang attention, wala ka nag-focus sa assignment, appointment sa Ginoo sa imuhang life, mahimong patay sindi ang imuhang kinabuhi. Ang ato agi pong anchor verse sa Acts 1:8 dinhi gisugo sa ato sa Ginoo, gi-introduce sa Ginoo sa ato unsa ang mga mission field nga pwede nato i-exercise ang ato ang calling. Di ta kailangan magsaag-saag. O, nga malibog ka, asa man dyan ko gi-call sa Ginoo, asa man ako ang purpose sa ako ang kinabuhi. Kay pwede din nga imong purpose, no, katuyuan sa imong kanibuhi, naara din ha sa imong palibot. No? Mission field nato, first, Jerusalem, mga atong pamilya. Second, Judea, atong mga silingan. O, silingan, nga sig panguhag malunggay, nga di mananghid. So, butangig verse sa biti. John 3:16, for God so loved the world. Next time, silingan, please pananghid na kay sala na siya. Maghistorya ta. Hala na. Strategy ba? And your Samaria, katang mga lahi sa imong kultura, lahi sa imong style. And mostly na kay prejudice, no? Mga tao nga medyo di kay kaganahan, na kay mga bad impression sa ila. So mission field, dahil nato na maigsoon. O karon ang ikaupat, nga giingon sa Acts 1:8, last lesson nato karon sa mission empowerment. So let's pray. God, thank you so much, oh God, Lord, for this wonderful day. We praise you, we honor you, we love you, Jesus. Lord, thank you, oh God, nga gipaburan minimo, Lord. Next Sunday, naanami sa Mandaya Hotel, oh God, salamat sa favor anang dapita, Ginoo. Lord, ma-feel yun namo, Lord, nga ikaw ang nag-orchestrate tanan, Lord. Himo nimong libre, Ginoo, ang Bellevue para sa amo ang prayer and intercession. Gihanay gyud nimo ang imong simbahan, oh God. Lord, ikaw gyud ang nagmaniobra sa tanan. Ma-feel gyud namo, Ginoo, ang imong kamot. Imong kamot nagmaniobra sa imong simbahan. Salamat kaayo, Ginoo. Salamat, oh God, sa provision, oh God. O sa pag-abot namo ni anang dapita, padayon ka mag-provide sa tanang needs sa imong simbahan. And today, oh God, we need your spirit as we listen to your word, oh God. We need your spirit to give us real understanding, spiritual understanding of your word, that all of us will grow according, O God, sa itudlo nimo karong taknaa karong adlaw. Salamat, Ginoo. We praise your name in Jesus' name. Amen. So, ato ang anchor verse, Acts 1:8. Ingon diri, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Diri na mag-end karon ang ato ang preaching series. Isgutan nato igsuon unsa ning appointment, mission nga gisugo kanato sa ato ang Ginoo, to the ends of the earth. So what is to the ends of the earth? It means anywhere on earth or as far one needs to go. Means anywhere on earth or as far one needs to go. So pasabot, masig asa sa kalibutan or asa kaibutang sa Ginoo, igsuon. Imuhang nahimutangan karon, mahimutangan nimo sa future, bisan asa, nga dalon ka sa Ginoo igsuon. Pwede sa Japan, pwede sa Basilan, pwede sa Sikihor, or pwede ra sa dinha sa Tugbok. Basta dalon ka sa Ginoo igsuon nga mamunga ang imong kinabuhi, nga naay purpose ang imong kinabuhi. Pwede ni siya nga nilangyaw ka kay siguro nagkatrabaho ka dito, na kay good opportunity, no, naabot kag London kay na kay good opportunity, so mao na imong to the ends of the earth. O nagka-penpal ka dito sa Nigeria, kay wa kay nakita dinhi, masig unsaon na lang gyud. So naka-chat ka dito taga Nigeria. So niabot ka sa Nigeria. So di man nato napugnan. Basta ko palang ka sa amo nga na-celebrate ka. Ay, adto dito kay walay so GMC dito.
Sana lang, mawa kay forever, sisihon pa ko nimo. O sige, atog Nigeria. Okay, pero, ato ka dito, ayaw kalimti nga, maunay mo ang to the ends of the earth, maunay mission nga gibutangan sa Ginoo sa imo. Or, mong life kay kakailangan maghando, maglangyaw-langyaw, nara ka diya sa panabo, then maunay mo hang to the ends of the earth, anywhere man daw on earth. No, sa kuweba, masig asa sa kalibutan igsoon nga ibutang ka sa Ginoo, mao na mission field nga gihatag sa Ginoo sa imo. So I call this preaching today Mission Beyond Borders. Nga dalaon ni mong tawag, masig asa ka dalon sa Ginoo. Pwede gawas sa imong comfort zone. Pwede mga lugar nga wala nimo naandan. Wala ni mo naandan ang style sa mga tao, wala ni mo naandan ang mga kultura sa mga tao. Beyond igsoon sa unsay naandan nimo mong comfort zone, that is mission. Mission beyond borders. So karon, kaning usay mo ning word nga mission ba, murag mukatul ang dalunggan sa mga Kristohanon. Masig unsa na lay maisip, magbantay ta ni ana. No, kay tungod kay na bored na sa ilang Christian life, gusto something new. Oh, nga na ba nga Christianity, magbantay ka na nga klase sa Christianity ha, nga every year gusto kag something new. Nga dili enough sa imo nga giluwas ka sa Ginoo, nag-serve ka sa Ginoo, you want something amazing, you want bomb. Oh, nga mawala ang imong boredom, oh, na may nga Christians, oh, abig doing their purpose na ang ginabuhat nila, wala di ay, escape lang di ay, kay na-bored na sila sa ilahang kinabuhi. Bantay ta na. Because naagi nahitabo sa usa ka tao, real story yun siya, gusto kay siya mo adtog, laing dapit, abroad, kay mag-mission siya didto. Unya, gipugos gyud niya. Nihawa na siya sa iyang pagka-teacher, yung mga anak gipaundang na niya eskwela, so, yung asawa kay gipaundang na niya og trabaho. Tapos abot dito sa airport, natanggong sila kay wala gi-approve di ay ang visa nila nga mo abroad. Grabe no, tinuod na siya, masaka. Kaya kag mo abroad siya nga wala na approve ang visa. Ang iya lang ang gipangutana siya ngano ing ana nag-walk by faith daw siya. Ana walk by faith ba na? Oh, makikaway ka dito sa security. Pasudlo ko. Because I believe in God. I have a mission in Europe. Anak ka. Di na ako i-mention asa nga lugar. Oh, kay basig mailhan. Oh, wa siya visa. Gipaundang na iyang pamilya, asawa niya, trabaho iyang mga anak, gipaundang ng eskwela niya. Nihawa na po siya. Pastor, no? Masyak lagi ka. Kay engross kaayo siya mag-mission sa abroad. Sa gawas sa nasod, engross kaayo siya. Maugyoy, nagtuyok sa iyahang mission abroad. Mura na gyud ka ng, mura na siyang hallucination na gyud na nahitabo ba? So, magbantay ta na, pwede day mo abot, ingon ana, no? Wa na natunong ang mindsetting. So, maunang igsuon, klarohon na to, unsay purpose sa imong mission? O sige, ngayon ka sa pastora, sure dyan ko nga gi-call ko sa Ginoo sa Nigeria. Or sa Kenya, Africa. Oh. So sa Amazon jud ko pastora, sure jud ko ana i-call ko sa Ginoo nga moadto sa Amazon. Oh. So karon klaro ba sa imo unsay buhaton nimo dito sa Amazon? Oh. Sa Africa? Oh, stable ba ang imuhang identity? Klaro ba na sa imuha? Sure ba ka fix ba imuhang mind? Unsa ang purpose sa imuhang appointment? So karon klarohon na to igsuon, unsa ang purpose sa ato ang appointment? Di ta mo lihis, di ta mo tipas ana kay para di ta mga saag mubuhat og butang nga way direction. Mag-usik-usik lang ta sa ato ang kinabuhi, usik-usik lang ta sa ato ang time, and then why nahitabo? Wa ta nagamit sa Ginoo anang dapita. So masig asa ka mapadpad, asa ka ibutang sa Ginoo, fix ka sa ultimate purpose sa imuhang appointment. In John 15:16, you didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit,
so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So, pasabot igsuon, kada imo ang gibarugan karon, asa ka karon, unsa ginabuhat nimo sa pag-serve sa Ginoo, ang Ginoo, siya ang nag-appoint ana. Siya ang nagpili ana para sa imo ug dili ka ka-question ni ana. So man di nimo i-compare imong sarili sa uban. Kay tanang gitindugan nato karon, you're a pastor, you're a leader, unsa ba imong pagserbisyo sa simbahan, ang Ginoo ang nagbutang sa imuha dinha. Walay lain. Walay nagbuot ana, ang Ginoo nagbuot ana. And in 1 Peter 2:12, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, another purpose, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. First, remember, to go and produce lasting fruit. Muna'y gusto sa Ginoo makita sa itong masig asa pa ta ibutang. Sigun sa pa atong buhaton, mauna siya ang gusto makita sa Ginoo. And next, in 1 Peter 2, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. So kailangan mahitabo gyud ni, makita gyud ni sa ato ang kinabuhi. Dili lang desperate ta moadtog usa ka lugar para magmission. Dili lang ma-engross ta magmission. Kaya i-secure nato nga makita ni sa ato ang mission, makita ni sa atong kinabuhi. In Matthew 4:19, and he said to them, kanigyod, sa mga disciples katong nag-follow, klaro kayo. Mga mangingisda man ni, na-encounter ni Jesus si Peter, mangingisda. And he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Klaro kayo. Klaro kayo ang tumong igsoon. So, pag mao nimong focus, dili ka mahimong desperado, moadtog abroad para mag-mission, unya wala na approve imong visa, gi-give up na nimo ang tanan, unya why nahitabo. Mag-share pa ko sa inyo unya mga istorya na meet na encounter gyud nako nga nag-mission abroad ug sa gawas igsuon, masig asa na lang moadto, pero waldas lag kwarta ug wala gi nahitabo nga mission. Kay nawa sa pase, nawa sa ultimate purpose sa appointment. So mao ni ginaingon sa word sa Ginoo kanato igsuon, focus ta dinhi. Di ta mo tipas mga Kristohanon. Dili ka mag-mission abroad kay na bored lang ka dinhi sa Pilipinas. You want something new and you want something amazing in your life. Mo nang adto kag layo para mag-mission ka didto. So, klaro kayang pulong sa Ginoo that it's our purpose to bring out all the good things created by God in us. Sing asa ta mapadpad igsuon. Dalon nato ang conviction, ang kabag-uhan nga gibuhat sa Ginoo kanato. Kay kaniadto, wala pa ta sa Ginoo, wala gyud nahimaya ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Masig-un sa ta kabuutan. No? Kay apil lang ato ang kabuutan para man sa ato ang sariling kahimayaan. For personal glory man, igsuon wala gyud nahimaya ang Ginoo sa ato. Ug sa dihang nailhan nato si Jesus, girenew niya ato ang kinabuhi, tanan natong kaayo ang tinubdan ni anang tanan ang Ginoo na. So kay ang Ginoo man ang tinubdan sa tanan natong kaayo, siya ang mahimaya ni ana bisan asa ta moadto. Dili gyud na mulubad. Kanang kamaayo nga ang tinubdan kay ang Ginoo, pwede nga kusukusuhon ka, masulayan ka igsuon, pero mubalik yun ka permanente sa new creation nga gibuhat sa Ginoo sa imuha ug mauna ang makita. Bisan asa ka moadto. Dili ka image of ako yawa ni adtog Australia astig. Dili ingon ana. Niadto kag Australia, niadto ka dito para mag-mission pero nahimo kang kahayag dito. Gidala nimo dito ang gibuhat sa Ginoo sa imoha. And we are to inspire people to glorify God until eternity.
We are to inspire people to glorify God until eternity. Unsa pa sa inspire. Igsoon, mutanaw ang mga tao sa atoa, ganahan silang mahimong Christian. Kay ato ang kinabuhi, kay blessing kaayo sa ilahang pananaw. Good example ta sa mga tao nga nagtanaw sa atoa. Moadto kag lahing lugar, Christian, gihapon ka, igsuon. Magtanaw sila, uy, kanindot aning kinabuhing Kristohanon. Dili man pud perfect ang ilahang mga life, pero malipayon man sila, malinawon man sila. Dili man sila mga tantong mga dato, okay lang, tama-tama lang. Maglisod man sad sila sa ilang life usahay, pero malinawon lagi sila. Kanindot, mahimong Kristohanon. So kailangan masing asa ta mo adto, maunay makita sa ato, kay maunay purpose sa ato ang calling, igsoon. Dili maging kuyaw, dili maging somebody nga nakay titulo, and then kuyaw kay katanahon. Ang gusto sa Ginoo igsoon, masig asa ta mo adto, mahimot ang kahayag sa mga mutanaw sa ato. Sa atong mga kasilinganan, ninduta aning mga Christians, oy. Oh, to the ends of the earth man po na nimo, pwede man po na to the ends of the earth nimo, mga kasilinganan nimo, mutanaw sa imo kanindot aning makig-friend og Christian, oy. Kay dili mga libakera, dili mga libakero. Oh, kay nibarog man ka, good example man ka as Christian. Pag naisilingan nimo mo adto sa inyo, huy sikuan gani ani. Oh, oy. Kuy gipadala ni taning para tintalon ka mang libak. So magbantay ka. So, Christian man ka, unsay mong ingon sa imong silingan nga libakera? Oy. Kabalo ba siya ana imong gipang ingon? Kabalo ba siya ana? Ha, wala. O dapat kabalo siya ana. Unfair na siya. Nagstorya na kagdaotan sa iyaha, unya wa pa siya kabalo. O, pangit na siya. Ang tao nga imo ang gilibak, gidautan na nimo maayo, nakabalo na ang tibok barangay, siya nalay wala. Tapos sa iyang atubangan, maayo ka. Ha, mali na siya, sala na siya, for the wages of sin is death. Muana yung ka sa imong silingan. Oh, di yung ka musalsal. Di ka mudungag sa kagubot sa silingan as Christian. Ha? Mubadlong yung ka, pinaagi sa pulong sa Ginoo igsuon. Muna ni ana si Apostle Peter dinhi nga magbantay ta mga Kristohanon kay kita temporary lang nga nagpuyo sa kalibutan. Magbantay ta nga di ta matakdan sa mga unbeliever. Kita ang mutakod sa ilaha. Ingnay mo katapad, kita ang mutakod. Kita ang manakod. Contagious ta, contagious. Oh, pero dito virus ha. Dito virus. Manakod sa maayong butang, brothers and sisters. So you know what's your purpose? Di ka madani sa mga bitag sa palibot, sa mga kasilinganan or sa ubang tao nga mutintal sa imuhang dili ka mahimong kahayag. And we are to become soul winners. Oh, maskin pag maglisod kag storya, maglisod pa kag explicar, kitang tanan, mga Kristohanon, we are soul winners. Basin unsang pamaagi nga kaya nimo buhaton, mang-invite, magdala og first-timers, magdala og kalag tao din na sa Ginoo. We are soul winners, brothers and sisters. Kay mao na atong pagkatao. Mao na gimugna sa Ginoo sa atoa igsuon. Sama sa kung you're a vegetarian, promotor ka nga mukaon o gulay. You encourage people to love vegetables, di ba? Kung vegetarian ka. So kung environmentalist ka, you encourage people to love nature. If you are an animal lover, you encourage, or zoophilist, animal lover, zoophilist, ang tawag sa imo, ha? Then, you encourage people to love animals. So karon, you can be all those things, vegetarian, teacher, doktor, sa paytawag sa imo, but above all, you are a Christian. And you are called to encourage people to love Christ.
we are called to bring people, to encourage people to love Christ. Ug di kita mawala ana nga direksyon igsuon, basi unsay mahitabo sa kinabuhi. Unsay may purpose mo, worship team ka, unsa may mong pagpanerbisyo sa Ginoo sa simbahan, serbisyo imong ginabuhat sa imong kinabuhi igsuon, kitang tanan mao na direction ani. We are not just here to enjoy nga sa tanang gihatag, enjoy ang tanang gihatag sa Ginoo sa atoa dili lang. Yes, we will enjoy every good things nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Pero labaw sa tanan mahimo tang attractive. Attractive mo attracta. I-attract nato ang mga tao nga wala pa sa kamot sa Ginoo. So remember that, brothers and sisters. Doing mission, going there, far away, is not just to feel good. Nag-serve ta, nagbuhatag Life Connect, para lang naaray mabuhat sa tong kinabuhi. Nanerbisyo ta, kay dili, para na lang tayo mabuhat sa tong kinabuhi. Naay tumong ang ato ang tanang ginabuhat dinhi sa simbahan. And right now, I want to encourage you with the incredible effects of a mission-oriented mindset. Unsay resulta igsuon? Unsay nindot, amazing, incredible, amazing nga mahitabo. Kay pag mission-oriented man God, at least 99.9% sa mga Christians, mission-oriented. Kabalo mo unsay mahitabo, daghan kay maluwas. Pag mission-oriented, daghan kaayog maluwas igsuon. Sumunang gitudlo ni sa Ginoo, i-shift na to tong mind for how many Sundays, gitudloan ta, mission empowerment, gi-empower ta sa Ginoo, nga mahimong missionary sa kung asa ta gibutang sa Ginoo. Kaya pag mahitabo na igsoon, masabta na to na. Usa gyud kaadlaw ni ana ba, nag-ampo ka sa imong kaugalingon ba, nga Lord, between you and God, Lord, usa para guni ako ang mind, Lord. Instead nga kanang magsigi kog emote, sige kog pamroblema mga butang wala na ko'y mabuhat. Himagod nga mission-oriented ako ang mind, Lord. It-change gud ni ako ang mind, Lord. Instead nga kanang anytime gusto mo backslide, anytime mawala sa pagtuo, ingana imong status, brothers and sisters, and you're a Christian, please pray to God. Lord, him ang mission-oriented ang ako ang hunahuna. Kay you can ask anything to the Lord. Yes, you can ask. Even ang mga butang nga murag maka-pressure kayo sa imong paminawon, kay na kay mga reservations sa imong kinabuhi. The church is not pressuring you, forcing you to do something that you can't do. Pag naiingon ana nga feeling igsoon na there's something na ginatudlo ang church nga maglisod jud kog buhaton, deal it with the Lord. Ayaw ka suko sa preacher. Ayaw ka feel bad sa imong mga kauban nga grabe on fire nga nangalagad sa Ginoo. Anything nga maglisod kag buhat, deal it with the Lord. Pray. God, kanimong pulong tinuod yun ni. Gamhanan yun ni mo ang pulong, pero wala pa siya nagapangitabo sa akong kinabuhi. Kay lahi ang direction sa akong kinabuhi. Mindful pa kay kong mga negativity sa akong life. Mas mindful pa ko sa ubang tao gani nga kanang istoryag mga di mao gani, mas kana pa akong ginahuna-huna, Lord, kaysa maghuna-huna sa ako ang purpose. Tabangi ko, Lord, bi nga kanang ma-change ko ani usaba nga ako ang kasing-kasing usaba ako ang huna-huna. Because it's very important nga daghan kay mga Kristohanon nga mahimong mission oriented. Because we are not called for nothing. We are called for something great. First, incredible effect, brothers and sisters, prejudice will be removed. Last Sunday, we talk about it. Palauman pag yun nato. Gusto ka mawala mo ang feeling of di kaganahan sa ubang tao, na kay mga impression sa ilaha, then be mission-oriented. Because prejudice will be removed if you are mission-oriented. In Acts 10:34 to 36, mauni siya tong time nga si Peter gisugo sa Ginoo nga adtuon ang balay ni Cornelius, panimalay ni Cornelius nga usa ka Gentile, and then si Apostle Peter kay syempre Jew. Dili mo sulod og mga balay sa mga hintil, dili makipag-shake hands sa mga hintil. Nami-meet sa una, dili man to siya Jew, African man siya. Niabot sa church, di man makipag-shake hands sa amo.
Oh, kay apostle daw siya. Di siya makipag-shake hand kay apostle daw siya. Gi-shake hand ni pastor, wa niya gikuha niyang kamot. Dito mao, kani legit yun ni siya. Part ni sa ilang kultura nga ang mga Jew kay dili yun makighimamat sa mga hintil. But usa ka adlaw niya na nag-vision si Peter. Gisugo siya sa Ginoo. O giingnan siya, moadto siya sa balay sa usa ka hintil. O di na niya tawagon nga hugaw ang gilimpyuhan na sa Ginoo. So in verse 34 to 36, then Peter began to speak. So niadto gyud siya. Niadto gyud siya sa balay ni Cornelius. Then Peter began to speak, I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. You know the message God sent to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Ug ang ending anigson, nabaptize. Nabaptize ang household ni Cornelius. So kung nagpabilin si Apostle Peter sa unsay ang pagkatao, dili mo himamat, dili makigmingle og mga hintil, mas lisod na siya. Kanang kultura na gyud ninyo, naingnon mo nga mahugaw mo pag magkipag-shake hand mo sa mga hintil, mas lisod na siya i-overcome igsuon kaysa anang mga impression lang sa tao nga kanang dili kaganahan. When you are mission oriented, it will push you to realize that all the people in the world are equal in the eyes of God. Tanan. Pantay-pantay gayud igsuon ang pananaw sa Ginoo. Munang sa amo ang ma-amaze gyud sa amo ang Bible school, pang-discuss dito ang mga kakaiba gid nga mga tao nga gigiluwas sa Ginoo. Wow, kaingon jud ka amazing kay ang Ginoo. Wala gid siya favoritism. Pag ikaw maghuna-huna ba, kanang unfair ba ni giluwas ni ingon ani nga tao? Lima kag mga barbaric. Oh. Mualay sa ilang mga anak. Oh. Human sacrifice. Tas mo inom og dugo, human sacrifice. Grabe, na-Christianize. Giluwas sa Ginoo igsuon. Ikaw maghuna-huna ba nga ikaw gani di ka mukha og dinuguan no? O nya, feeling nimo worthy gyud kay luwason sa Ginoo kay tarong gyud ang imo ang kinabuhi. Kani sila kay barbaric pa imo, pangalan pa lang gani no, barbaric. Pero ma-amaze ka, giluwas sa Ginoo. Mga murderer sa history nga grabe gyud. Daghan nagipamatay. Oh. Murag makauna-una ka usay nga ka-unfair. Daghan kay siya gipamatay. And then naay mga wa gipatay pero wala gyud naluwas. So pasabot equal gyud. Equal ang pananaw sa Ginoo sa tanan. Wa na tay mabuhat ana. Follow lang gyud ta igsuon. Kay mao na ang mentality sa tuang Ginoo para siya sa tanan. And anyone who honors God is acceptable before Him. Maulang na basis. Anyone who honors God is acceptable before Him. Walay laing basis nga ma-accept sa Ginoo ang tao pag i-honor siya sa tao. Regardless of the past. Regardless of the background. Masig unsa pay pagkailan nimo anang tawhanan na, kabalog yung kaunsa siya kabad. Pero moabot ang takna. Kabalo jud ka unsa siya ka imposible nga tao, nagyugot-yugot jud ka sa iyaha. Niagi jud ka sa imong life nga gitunglo na nimong tawhanan na. Kay grabing kasuko nimo nang tawhanan na. Pero moabot ang time nga grasyahan ng tawhanan na og muluhod siya sa Ginoo. Wa kay mabuhat. Wa kay mabuhat. Kay mao na ato ang Ginoo igsuon. Pag muduol saya anybody, once isurrender sa tao ang iyang life, magkabaton siya kahadlok sa Ginoo, then acceptable siya tubangan sa Ginoo. Acceptable pa tubangan sa Ginoo ang tao nga gikan pagkabata, pagan, nagsimbag mga Diyos-Diyosan, gikan pagkabata, nagsimba og mga anito, Diyos-Diyosan, niya sa kaadlaw, na-encounter si Jesus o nisimba kay Jesus kaysa sa tao nga gikan pagkabata Christian na pero walay kahadlok sa Ginoo, walay respeto sa pulong sa Ginoo, walay respeto
sa Ginoo. Acceptable pa ang tao nga dark kaayo og life unya sa kaadlaw ni duol sa Ginoo. And Jesus is the ruler of all people in the world. Siya tigdumala sa tanan. Siya ang master natong tanan. Apil tong tao, mga terorista, nga maglagot syog ka. Siya ang master ni Ana. Mutanaw ta, pag mission-oriented ta igsoon, masig unsa kadaotan ang tao. Napaginay hope. Apil tong nagsaksak ni Bishop Marmare na nabuta man ang pikas mata ni Bishop, no? Maglagot ka atong tawhanan, no? Ta madugta sa prison. Mo na imong hunahunaon. Munta madugta, munta i-punish. Munta, anak ka karon. Na open imong eyes. What's the purpose of Christianity? Tanan, pwede taga-ag chance sa Ginoo kay kaning mga tawhana na corrupt. Nawala sa tinuod nila nga identity, brothers and sisters. And this is very important. This is very important nga mahimo tang mission-oriented nga matanggal ang atong mga impressions sa mga tao. Dili ko ganahan anak niya kay taas kay kilay, malditahon og naon, di na ko na siya i-video kit. Mayra siya. Mga ingana nga, di ko ganahan niya, di na ko siya feel. Dalo, di ko ganahan na niya. Mga ingon ana. Dili maluwas sa mga tao pag magpabilin ta ingon ana nga mindsetting. Center lang taon sa ato ang gusto. Feel na ko kani nga tao akong gusto, kani akong dalon sa simbahan, kay kani ako ang gusto, kani ako ang sharan, kay kani ganahan ko sa iyaha. Agoy, daghag maimpyerno igsoon. Ethnocentrism, magbantay ta ana. Di ko ganahan sa ilang kultura, di ko ganahan sa ilang style. Weird kay sila. Daghan nagtatuoy. Apil kilay na itatuoy. Ano niya, oy. Na mga ingon ana, mga ethnocentrism, mga attitude. Kay nasampulan na ba yan na Mahatma Gandhi? Good. Ang sige ingon ni Mahatma Gandhi, I believe in your Christ but not your Christianity. Kay unsa gibuhat sa iya sa mga Christians, nangita siya religion nga mutabang, nga makalumpog sa caste system. Caste system sa India ba? Nga walay privilege ang mga pobre, di kaskwela. Walay privilege sa kinabuhi ang mga pobre. So nangita siya religion nga maundang ng caste system. Niadto Christianity, unsa gibuhat sa mga Christians, wala gipasulod si Mahatma Gandhi. Giingnan siya nga kani nga church para lang ni sa mga Europeans. Racism. Di nibalik siya sa Hinduism ug siya nagpakalat. Grabe sa Hinduism. Prominent leader sa India, activist, political leader, Mahatma Gandhi, brothers and sisters. Taawa, unsay abuton, pag di ta mission-oriented. Kami lang diri, amo alang ni, kanilang mga taong accepted, diri ra kutob, naibaon diri. Magdalatag mga tao sa impyerno, pag ingon ana nga to ang mentality. Pero mission-oriented ka, anybody, isa pa sila, dawaton ni mo igsoon. Kay laing una-huna, ni mga tawhana maluwas. And the second is God's design for your life will be completed. Mo ni atong gusto mahitabo igsoon. If you are mission-oriented, God's design for your life will be completed. Kitang tanan na ay plano ang Ginoo sa ato Dili ka diha nothing, brothers and sisters. Dili ka diha way pulos. Dili ka diha insecure, inferior. Wala ka gitawag sa Ginoo, parang ending nimo kay magsigig feel nga inferior kay ka, insecure kay ka, you are not like this, di ko hawod, di na ko na kaya, wala ka gibag-o sa Ginoo, parang ending sa imong life, ingon ana. Ang gusto sa Ginoo mahitabo, sa imong kamatayon, His design for your life will be completed. In Acts 28:7-10, mao ni history ni Apostle Paul. After nila na nalunod ilang barko, after nalunod ang barko nga gisakyan ni Apostle Paul kauban ang mga prisoners, niabot sila sa isla sa Malta. Ug didto gani sa barko, di ba? Istorya siya didto sa anghel. Ug ang anghel niingon sa iya nga moadto siya sa Rome, moatubang siya kay Caesar, ug mo testify siya about kay Jesus dito sa Rome. So mao na giingon ni sa anghel kay Paul.
And then, tungod sa nalunod ilahang barko, naabot sila sa isla sa Malta. So, mo ni naitabo dito. Near the shore where we landed was an estate belonging to Publius. So, leader siya sa Malta, si Publius. The chief official of the island. He welcomed us and treated us kindly for 3 days. As it happened, Publius' father was ill with fever and dysentery. Paul went in and prayed for him, and laying his hands on him, he healed him. And then all the other sick people on the island came and were healed. As a result, we were showered with honors, and when the time came to sail, people supplied us with everything we would need for the trip. So dili lalim gyud ang giagian ni Apostle Paul. Nalunod ang barko, hapit pa gyud sila patya sa mga soldiers kay basig manibat sila. Oh. Dili lalim. Unya pag-abot pa gyud diri sa Malta, gipaak pa gyud ni siya bitin. Unya kay gipaak man siya bitin, ningon ang mga tao nga murderer siya. Pero sa diyang wa siya namatay, ningon ra sa mga tao nga God siya. Mo nang di kita magkumpiyansa, no? Karon gi-appreciate ka. Taod-taod. Oh. Counter betaan na, no? Oh, kami ni pastor gitawag mig power couple, power gid mo pastor pagkasunod-sunod tuig. Asa naman power? Huh? Agyan ni Apostle Paul. Gitawag siyang murderer, kay gipaak siyang bitin. So diyang wa siya namatay, gitawag ra sa siya God. Mao nang ang recognition gyud sa Ginoo nga to ang kanunay nga handumon igsuon, no? Kanindot man ang di ba ta masuko i-recognize sa tao? Pero usahay ba vulnerable ang recognition sa tao? Pwede mo lubad. Pwede mausab, depende sa panagat. Depende sa situation. Pero ma-amaze ka, brothers and sisters, kay Apostle Paul. Kabalo ba mo nga gipasagdaan na lang ni sila? O gitanggalan na sila og posas? O namuhay sila nga normal dito sa Malta? Kung ikaw ato ba? O, diri na lang ko sa Malta. Mag-ministry na lang ko diri. Mabuhat magyapon ako ang purpose diri. O, nya, vibes, ano pa sila? Friends pa sila sa leader. Akanindot, ana. No, na pag-abot dito sa Rome kay dito baya siya namatay, gipugutag ulo. Oh, unya dili niwali siya sa pulong sa Ginoo pero dili tanan nituo. Naay mga nituo pero dili pud tanan nituo igsuon. Na dito pag siya sa Rome gipugutan og ulo. Nya wag yun niya nakita ang result sa iyahang pagpamuhat dito sa Rome ba. Okay, sa diyang niwali siya tubangan sa kay Caesar. Wala man gyud nituo si Cesar. Namatay si Apostle Paul nga wala nila. Even si Peter. Namatay sila nga wala nila nakita ang result sa ilahang gibuhat. So in this time na siya sa Malta, hayahay na kayang life, nagministry na sad siya. Close niya ang leader. Mentality ni Apostle Paul. Totally focus on his God-given calling. Ug maupod na ang atong mentality. Once mission-oriented ka, focus ka sa imong purpose, you are totally focused on your God-given calling. Dito ra jud ka mag-focus, di jud ka magpa-distract. Mas unsay diversion buhaton sa imuha, kabalo ka nga diha ka gitawag sa Ginoo, diha ka nagagrow, diha ka magamit sa Ginoo. Dili kailangan ay anghel igsuon nga moingon sa imuha nga adto didto, buhatan na diha ka, dili kailangan. Dili man tatanan ingon ana nga nay mo pakita anghel para i-guide taon sa ato ang buhaton. Ang basis, brothers and sisters, kung asa ka mamunga, magamit sa Ginoo ang imong kinabuhi, asa mula pag-ayo ang imong relasyon sa Ginoo, imong relationship sa Ginoo, dinha ka gibutang sa Ginoo. Ug dili ka motipas. Focus ka kay ang tumong nimo igsuon, ang imong pananaw mahuman ang plano sa Ginoo sa imoha. And you give up your comfort zone in order to do your calling. Sa tinuod lang, brothers and sisters, mabuhat ta sa ato ang calling, dili easy. Dili, kanang mo step up na gani ka, mo hawak ka sa imong shell, kay ma-feel yun nimo nga able ka ani, na kay ingon ani nga talento, na kay kapasidad nga ingon ani, unya kabalo jud ka nga kailangan magamit yun ni para sa kahimayaan sa Ginoo. Yo sa kaadlaw niya na mag-decide jud ka nga mo biya na sa imong shell, sa imong comfort zone. Ayaw ka tingala kung naay mga lahi nga feeling, maglisod ka, kay mga bara-bara man na sa kaaway, para
barahon niya nga dili makumpleto ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi pagbantay ni ana igsuon. Kami ni pastor di pud may excuse ana sa sugod di gyud mi gusto magpastor. Ako gusto jud ko magmission atong India. Oh, nakaplano na moadto kog India. Ako'y agency nga moadto kog India mo na akong gusto buhaton. Moadto mga Muslim areas. Kay grabe ko na-inspire sa mga testimony sa mga missionary nga mga naadto sa Muslim areas. Kay naatoy isa nga amazing kaayo, nag-reach out sila Muslim community. And then, usa ka adlaw ni ana, ni mata na lang siya nga ang katong Muslim, naasa iyang tungod, nagkirig, nag-anag kutsilyo. Wala kalihok. So, dungdabon unta siya. O, tulog siya, haskang lamiya ang tulog. Perting lamiya ang tulog. Pag mata niya, perting niyang kuratana. Gitestify sa amoa. Pertin niyang kuratana kay isa sa mga taga-community nga Muslim, nag-ana na dito. O niyang giingon sa Muslim, naday nipugong sa iyang kamot, na paralyzed daw siya. Na inipugong sa iyang kamot, saksakon daw unta niya tong missionary. Saksakon daw unta niya, na inipugong, hanto nagbinantagay, wa siya kalihok, nagtindog lang siya dito. Ug kato nga Muslim na reach out, na himong Christian. Palakpakan na to ang Ginoo niya. Daghan kong madungog ng mga testimony ba, nga nindot kaayo nga I want that. Ampay gid kay nako ng mga ingon ana gani nga moadtog lugar and you will experience signs and wonders. Di ko gusto magpastor kay laha akong nakita sa una, pastora nga pag mag-negative ang finances sige hilak. O na attack pa siya na ospital pa. O di ko ganahan. O di ko ganahan ng mga pastor ana murag kanang lisod kay mapastor. O murag kapoy kaayo mapastor. Mates imong pasensya ana. O unya katunga tay mubo pa tong pasensya ana ba. Oh, missionary lang ko. Missionary ako ang gusto. Karon, kay di may mga gusto, plano, no? Di man maong plano sa Ginoo para sa ato So bay jud ka. Oh, dili sa tanang panahon gusto nimo, mo nay gusto sa Ginoo. Na time gyud nga ipabuhat sa Ginoo sa imo, butang di nimo gusto give up ang imong comfort zone kay walay laing tumong makumpleto. Naka-design na kaigsoon whether you like it or not. Ano ay tinuod? Nisunod na lang ka sa mapa sa Ginoo. Nisunod na lang ka sa mapa, sa plano sa Ginoo. Naka-design na gyud ang imong kinabuhi. Kung mitipas ka na, magkagubot gyud igsoon. And we will finish the task God has assigned. You will finish the task God has assigned to you no matter what. Unsay mahitabo, discouragement mo abot. Discouragement mo abot sa kinabuhi. You will finish the task. You will finish the calling that God has appointed you. Kitang tanan igsuon, kailangan nga before mag-end ang atong kinabuhi as Christians, before mag-end ang atong kinabuhi, baka ingon ta nga tinud-an na gitang nituman sa Ginoo. Sure jud ka sa imong sarili, pangutan-na imong kaugalingon. Tinuod ba ka nga nituman sa kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi? Kaya kung tanaw nimo, i-recheck nimo imong kaugalingon, wala, then deal it with the Lord. Uy, wala ko din karon nga path. Nga kana ganing anytime kuhaon ko sa Ginoo, sure jud ko nga nituman ko sa kabubuton sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. Para mapariha ta igsuon ni Apostle Paul niingon sa 2 Timothy 4, I have fought the good fight. I have finished the race. I remain faithful. Kitang tanan, makaingon ta na. If we follow the will of God in our lives, gisunod, yun natog, tinudan na ang Ginoo sa itong kinabuhi, we can say that, I have fought the good fight, I have finished the race, I remain faithful. And the last thing, brothers and sisters, is you can win souls in any situation. If you are mission-oriented, you can win souls in any situation, brothers and sisters. In Acts 8:4-8, mo ni time nga gi-persecute na mga Christians sa Jerusalem. Pero wala ni undang ang call sa Ginoo sa ilang kinabuhi o ang nahitabo. But the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. Again, the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went. Philip, for example, went to the city of Samaria and told the people there about the Messiah. Crowds listened intently to Philip because
They were eager to hear his message and see the miraculous signs he did. Many evil spirits were cast out, screaming as they left their victims, and many who had been paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. See? Oh, dapat manago na sila, kay gi-persecute na, hadlo kayo. And then kaninga time, si Apostle Paul, kay persecutor pa, gusto pamatyo ng mga Christians, so dapat mutago na sila. Oh. Sa dihang magkalisod ta, samot-saring mga pagsulay sa palibot, pwede ta ma-discourage na sa ato ang Christian walk. Mao na lang option kundi ma-discourage. Pero ang mga tao nga mission-oriented, makita ang kahayag. Makita gyud ang direction sa Ginoo. Mingon ko sa inyo ha, karong adlaw, mga tao lang nga nakasubay sa kabubuton sa Ginoo, makakita unsay tinuod. Makasubay unsay tinuod. Mga tao lang nga nituman sa kabubuton sa Ginoo ang makasubay unsay tama, unsay tinuod, brothers and sisters. Masig unsa pang deception may tabo sa imo. That's our confidence. Masig unsa pag deception buhaton sa imo sa enemy. Anyone, anything gamiton i-deceive ka. Dili mi maalarma ni pastor, dili mi mahadlok nga oy basig usa ka adlaw ni ana di na kanamo makita, maulang gid ni igsoon among confidence. Anyone tinud-anay nga nituman sa kabubuton sa Ginoo, di gid sila mawa sa pase. Di gid sila mawala sa kamot sa Ginoo. And we will learn from the lives of our co-Christians before. When we are mission-oriented, it will make us resilient amidst hardship. Taliwala sa kalisod, ang ending, makusganon ang mga Kristohanon. Kay kasabot sila, life is temporary, everything will end. Anytime we will die. So unsay tumong sa ato ang life, we will follow Jesus. If that's the mentality, then we are strong. And we are bold for Jesus anytime and anywhere. Di yun na ito ikaulaw ang pangalan ni Jesus. Masking pugutan patag ulo. Masig ang atong mga kapamilya, mo traidor sa ato mo biya. Pero wala kay laing tumong. Klaro kay sa imo igsuon nga you are for Christ. Masimpag ang kapalit mga wala imo mga friends, mga close, super, mga best friends. Mga wala sila. Pero kumuuban ka sa ilaha, mawala ka sa tumong sa imuhang kinabuhi, then you give up all those things. He will fight for your relationship with the Lord. Mawala ang katalawan. Igsuon. Pag mission-oriented, mawala ato ang katalawan. Apil mga tao nga, dili taganan mo reach out. Kaya naatay mga impressions sa ila, mawala. Mahadlok ta mo reach out sa atong parents, atong mga kailang nga mahadlok ta, mawala atong katalawan igsuon. If we are mission-oriented. Kaya mo na mutulak sa ato mo na mutulak sa ato maging bold. And lastly, we are alive spiritually anytime and anywhere. So kung na-opportunity nga mo ato kag London or asa ka ipadpad sa Ginoo for some reason, trabaho or makaminyo ka dito, dili mi mahadlok para sa imo igsoon because if you are mission-oriented, you are alive spiritually anytime and anywhere. Nilayo kag lugar pero wala ka nilayo kay Kristo. Di mi mahadlok. Abroad ka, di mi mahadlok. Ingnon pa ka na mo, ay kalimting BMTP ha? Ay dyan taong kalimte. Kabalubaya ka. Unsa ang church. Nga nagapang-reach out sa tagkalag. Focus yun ta sa pag-spread sa gospel. Sa abroad ka, ayaw kalimti ang BMTP ha? Pag malimtan na ni mo, mingon dyan ko, daman na. Lord, duawa sa damgo, nga mo daman. Duawa siya. Di mi mahadlok, ana. Because when you are alive spiritually, wherever you go, layo lang kag lugar. Pero duol gihapon ka sa Ginoo, igsuon. Who knows? Kumato kag London, magkaroog sa GMC London. Yes! Kung alive ka spiritually, dalon mong life connect dito, nag-life connect ka sa mga sa mga Englishmen. Nag-life connect ka sa Africa, sa Sikihor, sa Basilan. Nag-life connect ka dito. Kay alive kay ka spiritually, basig asa ka mo ato alive ka spiritually, then nakatukotag
So, GMC, London, Sikihor, Basilan. Di nahitabo ang vision, di ba? Oh, nga Global Mission Center, ikaw pa ang naging instrument nga mahitabo gid ang Global Mission Center. So, kailangan alive ka spiritually para bisay asa ka mo adto magamit ka sa Ginoo pag-ayo. Amen? And I want to leave you with this verse, John 9:4-5. We must quickly carry out the task assigned us by the one who sent us. The night is coming, and then no one can work. But while I am here in the world, I am the light of the world. The truth is, grabe kayang so GMC, nga, preach the gospel, reach out people, bring people to Christ. Grabe kayo mo, ginato ang conviction, brothers and sisters. Pero, mingon ko sa imo ha, maabot ra ang time nga makapahuway ka ana. Kay maundang na siya, pagpang-reach out, pagpang-evangelize, mahuman na siya. Walay laing mag-remain until eternity ang mag-worship sa Ginoo. Kay pag naana ta sa eternity, wala na may i-reach out dito. Oh, wala na may luwasunon dito. Luwas na tanan. So ato na lang buhaton sa langit magdayeg. Mukaon og mga dagkong prutas nga basta unsaon mo kaon di ka manambok. Mga pagkaon nga kang lamia. Nya mo ang balay kay gold. Apil mo ang gilakwan kay gold. Enjoy lang yun ta dito nya magsige reminisce. Uy, dong remember ni mo to sa unang nag-evangelize ta. Grabe na ita mo sa to ano, gi-persecute ta. Oh, gigon ta, no, gikulong ta. Gitawag tag mga buang, grabe gito no. Kabalo ba mo kanang kauban ninyo nga nag-serve karon sa Ginoo mo na inyong silingan sa heaven? Yes, sila yung silingan sa heaven. So kaning pagpamuhat karon igsuon nga tulo singot, dugo, pabagagnaong, kanitanan ang reality maundang rani. Maundang rani tanan, maundang mahuman ni. Maabot ang time igsuon nga dili na available ang pulong sa Ginoo sa kalibutan. So karon, encouragement, samtang pwede pa maluwas ang mga tao, di ta maglangay-langay. Samtang namuhat pa ang balang espiritu kauban nato nga mo-convict sa kasing-kasing sa mga tao, mumove ta kauban ang balang espiritu. Because all these things reaching out, working for the Lord, they will end and we will be with the Lord forever. Enjoying the fruit of our service for the Lord. Amen? So word to remember, Jesus Christ is the Lord of all. Christians are commissioned by God to spread the name of Jesus wherever they go so that all the people in the world will know Him, receive His rulership, and be saved. Let us pray.